Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente dito. Ilang taon na po kayo? 21. 21 years old. Okay, taga saan po kayo? Malita. Okay. Ano pong pangalan ninyo? Okay, Ruby Jane Apliedo po. Okay, so ano pong problema natin, Madam Ruby Jane? Fever po, 3 days. Fever. 3 araw na po daw. Sige. Tapos, ano pa? Aside from fever, ano po pong nararamdaman ninyo? Masakit po. Dito daw. Nakikita no? Diyan mismo. Okay, sa flank. Okay, yun ang tawag natin sa flank. Okay. Siguro, masakit umihi, no? Yung naunang ilan araw. Masakit ng umihi, no? No? Yung katapusan ng ihi, masakit. Hindi po. Ano, yung yung sa umpisa pa lang masakit ng umihi. Yung katapusan, hindi po. Hindi. Yung pinakahuling patak ng ihi, hindi masakit. Walang dugo po, wala. Sometimes. May dugo. Yung dugo naman siguro, yung huling patak siguro. Tama po ba? Okay, nagka-UTI na po ba kayo? Infection sa ihi noon? Siya po, pero matagal. Matagal na po yun. Okay, so may lagnat na po kayo, no? At saka nanginginig kayo bago maglagnat. Opo. O giniginaw lang, tugnaw lang, or takig yun. Tapi. Takig. Sinabi ko na kanina, di ba? Pag takig, delikado. Mas delikado. Mas marami ng mikrobyo sa dugo ng pasyente. Sa kanya naman po, syempre, may problema sa pag-iihi. Syempre, yung infection niya ay nasa urinary tract. Di ba? So, pag urinary tract infection, pag sa baba pa lamang, sa may urinary bladder, sa Bisaya, pantog, okay, kadalasan, wala po pong lagnat. No? Pwede masakit lang pag-ihi. Okay? At pag may lagnat naman, hindi masyadong mataas, hanggang 38 degrees centigrade, at hindi sila ginawin, no? Lalo na hindi siya manginginig. Pero pag unti-unti mag-aakyat na po na yung mikrobyo papuntang kidney, galing dito paakyat, no? Yung kidney natin nasa likod yan. Syempre, doon na mag-umpisa na mas mag-akyat na po yung lagnat niya. Sa kanya naman po, medyo masakit na po dito. Ibig sabihin, paakyat na po yung mikrobyo niya. And I'm sure, kasi sabi niya, nanginginig na siya. So, mukhang nakarating na po sa kidneys niya. Hindi pa sakit dito? Hindi pa? Dito? Hindi pa? O masakit na? Masakit po. Masakit na, no? Ayun. So, talagang nakarating na po sa kidneys yung kanyang infection. Dahil po na malinaw po ang kanyang kwento, okay, at saka maasahan po natin yung pagkwento niya, at saka yung pag-describe niya sa kanyang sakit, talagang, kumbaga, ang tawag natin na textbook description ng upper urinary tract infection or infection of the kidneys or acute pyelonephritis. Siyempre, hindi na po natin kailangan ipa-examine yung ihi niya. Magastos lang yan. Lalo na pag marami na siya nainom na tubig, kasi alam niya, para may UTI, inom siya ng maraming tubig, pagpa-check up ng ihi, masyadong malabnaw na pong ihi, wala makikita masyadong nana. Kumbaga, negative ang kaniyang ihi sa urinalysis. Pero hindi ibig sabihin pag normal ang ihi niya, wala siyang UTI. Lalo pag marami siyang nainom na tubig. Kumbaga, ang ginagamot po natin, hindi yung papel, hindi yung resulta ng ihi, no? Ang ginagamot po natin, yung pasyente mismo, yung nirereklamo niya. Kaya po, hindi na po kailangan ipa-examine po natin ang kanyang ihi. Kasi malinaw po na talagang meron siyang upper urinary tract infection. Okay? So, pag nakarating na po yung infection sa kidneys, medyo mag-ingat na po tayo. Pwede mabilis maglala. Kasi po, ang kidneys po natin, madugo po yan. Mapula masyado yung kidneys natin. Kasi, madugo.
Dahil po maraming dugo, syempre, mabilis makarating yung infection, yung mikrobyo sa dugo. At pag makarating sa dugo, mabilis mag-multiply yung mikrobyo. Kasi po, sinabi ko kanina na yung dugo po natin ay sustansya o pagkain ng mikrobyo. So, para sa kaniyang kidney infection or acute pyelonephritis, pwede natin siya bigyan ng ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 2 times a day for 7 days. Plus, bigyan po natin siya ng mefenamic acid, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for kahit 3 days. Kasi po, namamaga ngayon ang kaniyang daanan ng ihi sa baba at yung kaniyang urinary bladder at malamang namamaga na rin yung tubo ng ihi papuntang kidneys. At syempre, pati yung kidneys niya namamaga because ang pamamaga, yun po ang resulta ng infection na tinatawag po natin ng inflammation that will result to swelling and pain. Okay? So, syempre, advice po natin ang pasyente pag may UTI, lalo ngayon meron siyang active UTI, okay? Pero kahit magaling na siya, iwasan na po niya yung mga matatamis, yung mga maalat, huwag siya magpigil ng ihi, hindi po totoo yung buko juice, at huwag siya malate matulog dahil hihina ka ng immune system, at huwag siya mapagod dahil lalong hihina yung immune system. Magiging matapang po ang mikrobyo niya. Okay? So maraming salamat po.